Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Muling iboto ang number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo. Barangay Pinagbuhatan, ang mahusay na mayor, Mayor Fico Sapa! Ating lahat, Barangay Pinagbuhatan, kamusta po kayo? Barangay Pinagbuhatan, may energy pa po ba tayo? Barangay Pinagbuhatan, apat na tulog na lang. Ang tanong ko po sa inyo, excited na po ba kayo? Teka, sigurado na po ba kayo? At dahil, salamat po. Dahil sigurado na po kayo, iiksian ko na lang po ang aking mensahe. Ano po? Habaan ko. Baka magsasaing na po kayo. Habaan natin. Hanggang alas 4 na ng hapon tayo dito. Maraming salamat sa lahat po sa inyo sa napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Binabati rin natin mga kasama na sa Upper Box. Nay, rinig niyo po kami? Kung naririnig niyo po ako, okay po kayo? Naririnig niyo daw. Pakasamahan niyo. Grabe. Layo na narating natin mula 2019. 2019, ibang-iba pa po yung sitwasyon natin, lalo na sa Pinagbuhatan. Alam mo naman po yan, alam mo po ito. Alam mo yung susugan ko lang po yung sinabi ni Ito. Oh, mamaya na kayo magsigawan dyan! Salamat po. Makinig muna kayo, mamaya na kayo magsigawan. Sabi ni Congressman, alam mo naman po yung mensahe niya. Alam mo, sa totoo, yung mga nagpapagpayan natin itong makarang mga taon, yung pagtataguyod natin ng mabuting gobyerno, mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig, yung pagsumpo natin sa problema ng korupsyon, yung tinalikuran natin yung palakasan system, yung politika ng puro takutan, may pananakot. Nagawa po yan ng inyong mga opisyalis. Kasama ko po si Congressman mula 2019, pero totoo po, noong 2019, nagawa po namin yan dahil sa tulong ng mamamayang Pasigilyo. Alam niyo po, ito po ang sasabihin ko. Noong una po kami nag-ikot ni Congressman Roman. Sa totoo, 2018, simula po kami nag-ikot. Kumbaga, pinupulsuhan po namin ang mga Pasigilyo kung gusto na ba ng pagbabago o kontento na ba sa lumang kalakaran. Kung gusto ba ng reforma, ng bagong estilo ng politika, o okay na ba tayo dun sa old style, sa traditional style? Kung naramdaman natin, kung naramdaman ko na ang botante ng Pasigilyo ng Pasig, ang mamamayang Pasigilyo, kung naramdaman ko na parang di naman mapanuri, parang okay na dun sa luma, parang hindi naman matalino yung butante, sana hindi na ako tumakbo. Pero sa pag-iikot namin, 2018 pa lang, papasok pa lang ang 2019, ramdam na ramdam po namin kaagad na ang botante ng Pasigilyo, ang mamamayang Pasigilyo ay matatalino. Ang mga mamamayang Pasigilyo ay mapanuri. Ang mamamayang Pasigilyo hindi madaling bolahin. Kaya ramdam namin nung nahanda na ang Pasig para sa tunay, malalim, makabuhan at pangmatagalan na pagbabago. At yan yung ginawa natin, yan yung pinaglaban natin. Hindi tayo sumigaw ng iba naman, hindi natin kinaya ang buhay natin
mismo para lang sa mababaw ng pagbabago. Kasi pwede naman magkaroon ng pagbabago. Una, pwede magkaroon ng pagbabago na mabuti, pwede magkaroon ng pagbabago na hindi mabuti. Pagpalagay natin na mabuti yung pagbabago, pwede magkaroon ng mabuting pagbabago pero mababaw lang. Pinalitan yung pangalan ng mayor, pwede ka magkaroon ng honest na mayor ng ilang termino, pero yung sistema ganun pa rin. Yung politika, pareho pa rin. Ayaw natin ng ganun klaseng mababaw na pagbabago. Ang pinaglaban natin sa lungsod ng Pasig ay yung pagbabago na muli po tunay, malalim, at pwede natin ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pasigenyo. Ito ang pinaglaban natin sa lungsod ng Pasig at magpapatagumpayan natin kahit sinabi rin noon na imposible. Marami tayong ginawa na sabi noon na imposible. Nung nag-uumpisa po ako, unahin ko na po yung pinatupad natin na polisiya simula 2019, yung anti-urban policy, urban policy po ng pamahalaan. Mula nung naupo po tayo ng 2019, kung mapapansin po ninyo, sa dami ng pinagawa, sa dami ng pinatayo, pinaayos, renovate, poste ng ilaw, renovation ng building, bagong center. May nakita po kayo nakalagay project of Mayor Vico Soto. Wala po, di ba? Masaya po ba tayo na nilalagay na ngayon? Pasig City. Bakit po? Dahil gusto sana natin, sana pare-pareho po tayo dito, gusto natin na pag may nakita tayong project, hindi natin isipin na, ay, ang bait ng Mayor. Hindi naman pondo ng Mayor. Sana iniisip natin, ngayon, project natin yan bilang mga Pasigenyo. Proud ako bilang Pasigenyo. Pero noong 2019, ang sabi po nila sa akin, lalo na yung mga matagal na sa pwesto, mga taga-ibang lugar, mga kaibigan ko na politiko din sa ibang lugar. Sabi ng iba, hindi naman lahat, kasi may mga nakikita rin naman tayo na gano'n na rin po ang ginagawa. Diba? Kita natin sa Talita, meron naman naglalagay ng pangalan. Siya rin naman nagsabi sa akin, ay, pwede yan, kasi pwede yan sa Mayor. Pero may mga ibang taga-ibang lugar, sabi sa akin, ako, pag ginawa mo yan, hindi ka naglagay ng pangalan mo, hindi ka naglagay ng mukha mo, wala, sigurado sa 2022, talo ka na, sabi sila sa akin na gano'n. Kasi hindi malalaman ng tao kung anong ginawa mo. Isipin ng iba, wala kang ginawa kasi walang pangalan, walang mukha. Hindi na lang po ako kumibo. Sa akin naman po, sigurado man tayo hindi, magiging maganda man sa politika o hindi, gawin natin kung anong tingin natin ang tama. Pero buti na lang, ang mga Pasigenyo, hindi ako magsasawang ulit-ulitin, ang Pasigenyo, matalino, mapanurit, hindi magaling gumamit. Yung paglilinis ng pamahalaan, yan, ito, talagang sinabi ng marami. Lalo na yung mga nasa loob ng LGU. Iba sa kanila, sabi sa akin, yung mga tatagal na, yung mga 2, 3, 4 na dekada na po nagtatrabaho sa CDO, sabi nila, alam mo, Mayor, maganda po yung gusto niyong gawin. May iba, talaga mababait po na lang eh. May mga iba na kausap ko, sabi, kaisa niyo po kami, pero mahihirapan ka niyan, sabi, kasi yung mga gumagawa ng lumang kalakaran dito, nakaugat na sa sistema natin, sabi, mga nakabaon na yan, malalalim yung mga yan, mga gagamay niyan, hindi mo basta-basta mapuputol, sabi nila sa akin. So, noong una, medyo nag-aalala ko, baka hindi nga magawa. Bilinis ng pamahalaan, tandaan po natin na pinag-uusapan natin dito, hindi lang po milyon piso. Bilyon ang pinag-uusapan po natin dito. Alam naman po natin, di ba, may ibang tao na handang gawin ng kahit ano para sa, lalo na pag malaking pera na po ang pinag-uusapan. May mababalitaan ka nga, nasaksak para sa 1,000 piso, para sa cellphone, ano pa kaya yung para sa bilyong piso. Kaya yung iba, medyo doon nasaling yung umpisa na mga magagawa natin yung malaking pagbabago, paglilinis ng procurement, yung public bidding na maging tunay, bukas, tanggalin yung kickback o yung SOP na pag may papagawa
Lungsod, at may bibilhin, yung procurement, dadaan sa tama at legal na proseso. Hindi yung binibigay na lang sa mga usual na kontratista, sino yung kalapit noon. Pero kahit mahirap, kahit sabi ng iba imposible, sa tulong po ng bawat mamamayang Pasigueño, yung sinasabing imposible, ginawa nating posible. Bilyon-bilyon na natitipid natin ngayon na dating nagmumulsa lang. Ito po, sasabihin siyempre ng mga iba, hindi naman totoo yan, pero sa open secret eh. Hindi ko na po babangkitin kung ano, pero dito lang po, hindi malayo dito. May nakausap ako dati isang hindi natin dating contractor. Actually, contractor hanggang ngayon. Kung kilala mo, pag-itin kung sino, napakabay na rin. Nakwento niya sa akin noon, pag may mga project siya sa City Hall, kailangan niyang maglaan ng 30 to 40%. Sipin mo 30 to 40%. Sipin mo kung gano'n ka na kaya kung bilin-bilin yung dumadaan sa mga project ng LGU, kung magkaroon yung 30 to 40% na yan. Kasi daw, 30% sa ganito, mas may 5% na yun, 3% na yun, ganyan, 1% na yun. Maabot ka ng 30 to 40%. Tinanggal natin yan. At ito pong tinanggal natin. Sige, natitipid natin yan ngayon. First 100 days pa lang natin yung 2019, nasa 150 million na yung binaba ng mga presyo ng mga kontrata natin. First 100 days pa lang po yun. Ngayon, 2025, mahirap na siya i-compute kasi maayos na po eh. Nakita natin talagang kung ano yung lowest qualified bidder, dyan na po ina-award yung kontrata, napakahigpit ng mga kasama natin sa Bids and Award Committee. Pero ito na po, yung mga kinuwento kanina ng House Mayor Dodo, yung pag-expand natin ng local senior pension, yung social pension para sa mga PWD na bedridden, yung pagdagdag ng bilang ng scholar kada taon, may Mag-asa Scholarship Program pa ngayon, bukod sa mga programa, bukod sa mga proyekto na pang-infrastruktura, yung sa solo parent natin, na tayo sa sauna ng bigay ng allowance. Ang mga bagay po na ito na po yung bunga ng mga pinaglaban, ng mga pinaghirapan natin na magbabago sa ating puso. Ito na tayo, nasa ito na tayo ng expansion, pagpapalawak. Kailangan paitigin pa po natin yung masimulan na. Kailangan siguraduhin natin na magiging tunay na pangmatagalan ng mga pinapatupad natin na magbabago ng forma ng mga programa po natin sa mga. Noong 2019, nabanggit ko naman kanina, meron tayong matibay na kasama. Sabay natin, tumakbo ko mayor, tumakbo siyang congressman. Ito naman, alam ko, kahit hindi ko na banggitin, alam naman natin kung anong klaseng tao siya, kung anong klaseng mababata siya. Yung pamaypay po na pinamigay kanina, pag hindi na po kayo naiinitan, basahin niyo po. Pag nasa bahay na po kayo, basahin niyo po. Nakikita niyo kung gaano karaming matas yan, kung gaano kasipat ng tao ito. At syempre, kasangga po natin mula 2019, Congressman Roman Romulo. Pero nung unang termino ko, may mga pagkakataon na sa totoo, nahirapan ako. Oo, may mga nagawa, may mga napagtagumpayan. Kahit dumaan tayo sa pandemya, hindi naman tayo nagbabaya ng panahon ng pandemya. Lahat ginawa po natin, lahat ng posible ginawa po natin. Pero nakakalungkot minsan, gusto natin maayos, tapat na pangangalaga. O may project, sabihin natin, o may isang project, 50 million. O malinis lahat ng buong puwersa na ng 50 million. Pupunta sa project walang manghihingi, walang okay. Mayor, wala, zero okay. Tapos, pag nagsisimula na yung project, babayaran na ng LGU ang kontratista, biglang may lalapit sa akin, Mayor, may problema. Kakaproblema yung contractor. O bakit? May isang konsehal, sabi may 3% daw sila. Ang problema, dahil alam ng mga contractor na walang kickback, nakasagat yung presyo. Ibig sabihin, sakto lang yung bikitain nito.
Ibihingi ng 3%. Ano problema sa tubunan 3% lang gano'n? Hindi pwede yan. Pinagbawalan talaga natin. Sa totoo, gusto ko sana yung trap kaso pandemic noon, medyo mahirap. Hindi natin gawa. Pero okay na yun, tapos na yun. Pero noong 2022, alam mo, mula 2022, nung binigyan niyo ako ng mga kasama sa konsero, majority plus vice mayor, hindi na ako nagkaroon ng mga ganong klaseng problema. Wala na akong ganong klaseng problema mula 2022. Kaya may majority po tayo. At hindi lang sa majority, kundi nagkaroon tayo ng isang vice mayor na pwede rin natin ipagmalaki. Nagkaroon tayo ng vice mayor na maayos, tapat at mahusay. Yan si Vice Mayor Dr. Jaworski. Yung mga konsel natin, diba, sa District 1, 3 sa, ito po kasama natin ngayon, para re-election, mga konsel natin na incumbent, sila naman po, totoong nagtrabaho. Bukod sa hindi na ako nagkakasakit ng ulo dahil pinangihingi sa kontraktor, may gumagawa ng hindi, may naglalakad ng ogo, ng illegal na sugal. Bukod sa wala na yan mula 2022, maayos sa mga naging konsehan po natin. Para ko bang nahati yung katawan ko sa marami dahil kasama ko po mga taong ka-direction natin, ka-prinsipyo natin. Pag may concern ako tungkol sa budget, may kailangan pag-aralan. Madali ko pong natatawagan si Councilor Maro Martinez. Pag may problema sa pakuryente, may problema sa building dyan, sa flood control master plan na sinisimulan na natin, madali kong nahihinga ng tulong si Councilor Buboy Agustin. Pag meron tayong mga kailangan gawin para sa solo parents, sa allowance man yan, at isa kung anong sa mga project natin, gaya ng sa museo, at marami pang iba. Ang laking tulong ni Councilor Angelo De Leon. Dahil pwede natin silang pagkatiwalaan, kaprinsipyo natin sila, kadireksyon natin sila, naniniwala sila sa estilo ng paggugoberno natin ngayon, ako isa lang ako, mag-isa lang, mahirap. Pero pagkasama sila, mas napapadali ang trabaho. Mas marami tayong nagagawa. At ngayong 2025, kailangan kasama rin po natin yung 3 bagong kasama. Sila po ay nakitaan natin ng magandang intensyon, malinis na hangarin para maging good siya. Number 10 po sa ating mga balota, dati na po siyang sa totoo, pang national position niya, undersecretary niya, chairperson ng National Youth Commission. Makakatulong po siya sa atin, hindi lang sa pakikipag-ugnayan sa nasyonal na pamahalaan kasi galing na siya doon, kundi marami siyang magagandang ideya para sa sports, para sa edukasyon, para sa youth empowerment po. Pati sa mga SK, marami po siyang alam dito, marami ang karanasan niya. Sigurado, makakatulong po sa atin si Ryan Enriquez. Dating kagawad ng Barangay Rosario. Alam ko, hindi kayo naniniwala na senior citizen na po siya kasi parang 59.5 years old na po yung itsura. Marami naman itong matutulong sa atin pagdating sa senior citizens, pagdating sa education din, kasi yan ang experience niya. Ngayon pa lang, meron na siyang mga sinasuggest sa atin, pati sa livelihood program natin. Hindi niya nababanggit yan pag nagsasalita siya, pero talagang magagamit natin yung experience niya sa mga bagay na ito. May breakfast pa tayong tosin. Warren Inocencio, number 13, natin yung mga balota. Last but not the least, siyempre, yung pinaka-cute, dapat hinuhuli. Naging kagawad ng barangay may bunga. Marami siyang naging magandang programa bilang kagawad. Pero yung isa na lang po babanggitin ko, yung laban sa malnutrition. First 1,000 days. Saktong-sakto, gusto natin improve pa yung programa ng LGU natin sa first 1,000 days. Meron na naman po, may mga kamag-anak kayong buntis. So, alam niyo naman po, pinupuntahan talaga yan ng mga PHA natin. Diba? Nag-iikot po lagi yung mga orsa center po natin. Pero gusto natin palakasin pa yung programa para makasiguro tayo na wala talagang bata na may malnutrition.
Ito po makakatulong sa atin si Kagawad, ngayong konsihal, Boy Raimundo. Mula 2019, marami tayong napagtagumpayan kahit may konting mga pagsubok, mga problema, mga sabi ko nga kanina, mahirapan tayo sa ibang mga bagay. Pero noong 2022, mas kumanda pa ang performance ng inyong pamahalaan dahil meron tayo hindi lang congressman, kundi pati majority sa konseho at vice mayor na matibay at maayos. Ngayon 2025, huwag nyo naman po ako bigyan ng, alam nyo na, sa konseho. Huwag nyo na bigyan ng problema sa konseho. Ang mga kasama natin, sana natin maayos yan, talagang sigurado tayo sa mga taong ito. Sila yung mga makakatulong po sa atin. Pagkasama ko sila, parang 12 ako. Mabilis natin ma-actionan ng mga bagay-bagay. Kaya kailangan ngayong 2025, vote straight po tayo. Sa totoo, marami pa akong gustong ikwento sa inyo, pero habang nag-iisip ako kanina, nung nakaupo ako, yung mga ibang bagay na baka sabihin nyo, pangako, hindi ko nalang banggitin. Kasi naman, pag malapit na eleksyon, hindi naman tayo naniniwala sa pangako ng politiko, di ba? Yung iba kasi pinapangako sa atin, langit at lupa. Hindi nga lang langit at lupa, pati ibang planeta at ibang ewan ko ba, talagang minsan matatawa ka na lang. Tawanan na lang natin. Pero ang totoo, di ba, pag malapit ang eleksyon, pangako. Pero alam niyo naman po kung ano yung trabaho na ginagawa po natin. Yung half-court dyan, nabili na ng LGU yung lupa, kaya pinadesign yung program of work, yung right of way para sa Isla Homes Corp, sa Virginia, ay nabili na rin po yan ng pamahalaan. So, next natin. Pero hindi na parang mangako na marami. Alam niyo naman, sa meeting ng Pasig, bawal ang maraming pangako. Basta kung kayang gawin, kung pwedeng gawin, gawin na lang po natin. Mga Pasigento, isang tanong na lang po. Isang tanong na lang po. Tayo po ba ay naniniwala na nasa tamang direksyon tayo bilang isang lungsod? Naniniwala po kayo na nasa tamang direksyon tayo bilang isang lungsod? Mga kaibigan, kung tayo po ay nasa tamang direksyon, huwag na po tayo lumiko. Basta huwag tayo mag-U-turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso lang po tayo. Maraming salamat po po. God bless, Pasig City. Hindi boto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Barangay Pinagbuhatan, Road State, Kiting ng Pasig. Maraming salamat po. And God bless us all. At salamat kaya. Hello. Sige po, panalangin po natin sila sandali. Father, we thank you sa oras po ito. Mahalaga po na may panalangin po natin sila dahil nasa napaka-critical situation po tayo ngayon. So, konting katahimikan lamang po, makikiusap po tayo. Father, we thank you sa pagkakalam namin, you know the direction ng mga Pasigeno sa pamamagitan po ng aming mayor, ng kanyang team, ng meeting ng Pasig. Ingatan mo po sila sa oras ng eleksyon, walang hindrance